mga kababayan, SAP Anton Lagdameo. Okay? So sinasabi ng iba mga kababayan, ito daw ay bumaba na, kurakot daw ito, problema daw ng mga mangudadato at ng mga tao sa BARM. Pero nagsalita rin po ang BARM chief na wala daw po talaga, ito ay siguradong paninirang puri lamang sa kanya ang ginagawa dito kay Anton Lagdameo. Pero nakakapagtaka, may mga lumalabas na mga balita. Wala akong pinapangalanan ha. Wala akong pinapangalanan. Pero ang utos kaya mga kababayan ay nanggaling kay Digong, kay Duterte. Bakit? Kasi ito po yung kanyang napapansin ko lang, yung sinasabi nila ngayon, parehas na parehas po ng binabanggit ni Digong. Ayan o. Lagdameo, pagbaba mo sa Malacanang, one day it will end. Nandyan ako sa dulo ng Malacanang. I would choose yung saan lumuhod yung nanay ni Rizal, begging for the life of Rizal sa Espanya. Wait lang. Meron lang akong Ayan, nakalimutan ko kasi. Special Assistant to the President, SAP. So, ayan 'di ba pinabababa ni Digong si SAP Lagdameo, Anton Lagdameo na asawa po ni Don Zulueta. So, maliwanag na sabi niya paluluhurin niya pa kung saan pinaluhod si Rizal. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, meron ng mga nagko-content dito. Yung content nila ay parehas dun sa content ni Maharlika na kung saan ngayon ay eto daw si SAP Lagdameo, merong nabuntis na iba. Kung tutuusin, kung tayo ay talagang maka-pro-government at totoong matinong vlogger, yung buntis-buntis issue, sa totohanan yan, wala yan sa wala yan sa linya ng trabaho na dapat nating Sa bagay na yan ay personal. 'Di ba? Hindi naman yan tungkol sa trabaho. Kung tungkol sa trabaho, pwede nating birahin. Pero pag ito ay beyond dun sa trabaho ng isang politician, maghinay-hinay po tayo dahil sigurado yan ay may kaakibat na kaso pag nagkamali tayo. 'Di ba? At nagtataka lang tayo, bakit ganon? Ang tumitira kay Lagdameo, naalala ko kung sino, mga DDS. Maharlika, Kati Binag. Sinasabi pa nga na si Special Assistant to the President Lagdameo ay addict din, mga kababayan. At pinagtangkan pangaraw nito si Kati Binag, yan ang kumakalat. Tapos ngayon, ang kumakalat na ngayon, nakabuntis. Diba? Kaya nakakagulat. Hindi ko po alam kung anong nangyayari. Hindi kaya meron na talagang mga tao. Magtatanong lang ako Hindi ako wala talaga akong ka-idea. Pero tinatanong ko lang, nauulit ba yung UBIP days? Na itinayo yung UBIP to destroy the president? Kasi hawak yan ni Vic Rodriguez dati, yung UBIP. Hawak yan ni Trixie Angeles. Hawak yan nila Maharlika. At nung nawala si Vic Rodriguez, nawala si Trixie Angeles sa Malacanang, ay bigla na ring naglaho ang UBIP. Hindi na po natuloy. Although nandun pa sila, gusto pa rin nilang ipilit na ipasok sa SEC at maging accredited, ay hindi po nangyari dahil wala na silang backer. Nagtatanong lang, wala po akong alam, 'di ba? Tinatanong ko lang po, bakit kaparehas na ngayon ng mga banat? Ako ayaw ko mag-judge sa bagay na ito kasi wala pa naman ako nababalitaan na iba kay SAP Anton Lagdameo. At ang nakita ko lang ay yung sinabi nga po ng BARM chief na walang katotohanan ang mga pangyayari na yan. Gaya ng ibinibintang po sa kanila.
'Di ba? Maliwanag na paliwanag 'yon. Eh sinong paniniwalaan natin? Alangan naman paniwalaan natin yung mga bagay na hindi naman natin nakikita. Kasi ngayon panahon ng politika eh. Pag panahon ng politika, lagi nating iisipin mga kababayan na merong siraan. 'Di ba? Merong siraan. Maaring yung mga kumakalaban dito eh talagang gumagawa ng fabricated issue para itong tao na ito ay mawala sa kanilang landas. Baka itong taong ito ay talagang nakaharang sa kanilang mga mithiin o baka mamaya itong taong to ay nakaharang doon sa kanilang mga negosyo o kung ano man ang kanilang purpose sa pagtakbo o purpose sa paglalabas ng issue na itong si Sap Anton Lagdameo ay kurakot doon sa BARM. Na ngayon naman ay nakabuntis at kung ano-ano pang mga issue. Yung issue na yan, issue nila Maharlika, nila Kati Binag, ng mga DDS yan. Mga kababayan, ako na lang po ang, hindi ko palalawigin ito kasi ako nagtatanong lang. Hindi ko alam kung bakit lumabas talaga sa wall ko to. Kailangan ko ba talagang tanungin? Baka mamaya meron na namang nangyayari na hindi natin inaasahan. 'Di ba? Kasi kung tatanungin niyo kami, parang nagkakaroon ng 2.0. 'Di ba? Ma'am Josephine Makatula, may siraan, may bayaran pag may eleksyon. Totoo naman. Pag may eleksyon, kanya-kanyang kanyang tapunan ng putik. 'Di ba? Kanya-kanyang tapunan ng putik. Eh ganyan naman ang mga politiko eh. Kaya lang bilang tao, bilang isang responsable na vlogger, at bilang isang pro-government, kailangan natin magtimbang. Hindi ko kinontent ito para pagyabang, para sabihin na oy, hindi ako bias. Sasabihin, ako ay nagbabalanse lang. 'Di ba? Binabalanse ko lang. Kung meron naman talagang katibayan na magsasabi dito, kasi yung lumabas mga kababayan eh, 'di ba yung lumabas po na sinasabi ni Manguda Datu ay ipinakita ko rin po sa inyo na maliwanag na hearsay. Ang sabi nga dito, from Manila, Philippines, former Technical Education and Skills Development Authority, test the chief Suharto Manguda Datu has accused Special Assistant to the President Anton Lagdameo Jr. of pocketing billions of pesos intended for the development of the Bangsang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM. Lagdameo could not be immediately reached for comment. I've heard, mga kababayan, ito ang sabi ni Manguda Datu, I've heard whispers that the reason why projects in BARM are not completed is because billions of the funds go to you. Oh, 'di ba? Maliwanag, I heard whispers. Kasi kung mauuna, bulong. Baka mamaya ang bumulong sa'yo ghost pala. Ang bumulong sa'yo, mga kababayan, may galit lang pala dito kay Anton Lagdameo. Kasi yung the word I heard whispers, tatayo ba yan sa korte? Sa mga abogado, sa mga nakakaalam dyan, sa may mga utak, tatayo ba sa korte ang salitang I've heard? Di ba si Toto Kausing nga, sinabi kay Toto Kausing, abogado ka dati. Ay, hindi pala sinabi yun kasi hindi nila alam na abogado dati. Sabi sa kanya, Mr. Kausing, yan lang ba yung katibayan mo? Alam po natin na sa korte, hindi po tumatayo. Ang narinig mo lang, wala kang personal knowledge. O, di hindi na siya pinagsalita. Diba? O, ito pa sabi. O, I've heard ulit that you are practically living in BARM and BARM officials go to your house
almost every month to remit money. Oh, I've heard ulit. I've heard that you are practically living in BARM and BARM officials go to your house almost every month to remit money. Pero I've heard ulit. Bulong ulit. So paano yan tatayo sa korte? Dapat kailangan, 'di ba? Ilabas mo yung ebidensya mo. Dapat, mga kababayan, kasuhan nyo sila. Tayo kasi naniniwala tayo sa naniniwala tayo sa mga bagay-bagay na kailangan laging evidence-based. Huwag tayo doon sa mga chismis lang, 'di ba? Lalong-lalo na wala tayong personal knowledge tapos puputak ka kaagad. Mahirap 'yon. Tama, o Lenon, wala po. Hindi tatayo sa korte yung mga sabi-sabi. Wala po akong ibang binabanatan dito ha, maliwanag ha. Ang sinasabi ko po ay yung pahayag nito sila Mangudadato. Na alam po natin, nag-research kasi ako, kung hindi ako nagkakamali sa research ko, isang buong pamilya ito. Sila ay puro gobernador. Gobernador ng Sultan Kudarat, gobernador ng Del Sur at Del Norte. Tatlo yan. Tatlo sila. Pero isang mag-anak. Isang mag-anak sila. 'Di ba? Hindi ko alam, mga kababayan, kung dahil nga sa politika kaya kailangan magsiraan ng ganito. Hindi ko po alam. Ang akin lang, nasisigurado ko, nanggaling sa article ng Manila Bulletin, I've heard ang nakalagay. 'Di ba? I've heard whispers that the reason why projects in BARM are not completed is because billions of the funds go to you. I've heard that you are practically living in the BARM and BARM officials go to your house almost every month. So puro I've heard. So paano natin ngayon tatayuan 'yan? 'Di ba? Mahirap tayong sabi ng iba, "Oy, ano ka talaga?" Sabi ko, anong gagawin ko? Ito yung nakikita ko. Wala namang ibang ebidensya para tirahin ko si Anton Lagdameo. Bigyan niyo ako ng proof. Binigay sa akin proof. Ito proof. Puta naman, pagkabasa ko proof, I've heard. Motion Science, thank you so much for sharing your blessing. Ito binigay sa akin, sinend sa akin. Hindi ka ba marunong umintindi? I've heard. Di ba, bulong. Narinig ko. Wala kang personal knowledge. Oh, wala yun. Wala akong binabanggit na may ibang mga tao dito. Wala akong binabanggit. Sarili ko lang ito, mga kababayan. Kasi nakita ko lang yung galaw nila, nila Maharlika. Anton Lagdameo, si Duterte, eto, nagsasalita. Ulitin ko yung kay Duterte. Lagdameo, pagbaba mo sa Malacanang, one day it will end. Nandyan ako sa dulo ng Malacanang. I would choose yung saan lumuhod yung nanay ni Rizal, begging for the life of Rizal sa Espanya. O, di ba? Maliwanag, mga kababayan. Noon pa, wala pang issue sa BARM si Lagdameo, may issue na si Digong. Di ba? Wala pang issue dyan sa BARM si Lagdameo, may issue na si Digong. Nanggaling ba sa kanila yung utos, ganun ba yon? Kasi pare-parehas ng yung mga DDS, pare-parehas. Ito lahat ng content ng mga DDS. Ma'am Cheryl, anong personalan? Wala po akong personal dito, ha? Wala akong kinalaman dyan sa mga away-away. Kung yun po ang sinasabi nyo, wala po akong pakialam dyan. Ang sinasabi ko dito, yung nakita ko po sa Manila Bulletin, na issue kay sa Lagdameo, ay sinasabi po na I've heard.
'Di ba? Yun po ang sinasabi ko, I've heard, I've heard. Eh bakit ko naman paniniwalaan yung I've heard, I've heard? 'Di ba? Ma'am Lori, hindi ko paniniwalaan to. Hindi tatayo sa korte to, I've heard, I've heard. Pakitahan po nila ako. Yung mga DDS na yan, kung sino-sino man yan. Pakitahan nila ako kung sino yung kung may kasalanan talaga si Lagdameo. Hindi yung lumalabas sa kanila ito kurakot. Nagbubulsa ng pera ng pondo. Pera ng pondo, no? Yung public funds at kung ano-ano pa. Oh. Wala akong alam. Nakita ko lang yan kila Maharlika kasi binalikan ko sila Kati Binag, binalikan ko sila Maharlika, tapos habang binabalikan ko yung mga video nila, nakita ko to si Digong. Parang kumakaway Kumakaway. Oy, GP, parang merong parang merong alam mo yun, anghel. GP, tingnan mo to. Pag-scroll ko, bumabalik-balik GP, tingnan mo to. Tingnan mo tong matandang to. Parang ganun. Alam mo yun, may anghel na nagsasabi sa'yo, tingnan mo to, balikan mo to. Oh. 'Di ba? Balikan mo to. Tingnan ko nga, panoorin ko. Kasi nakita ko si Lagdameo Puta, si Digong nagsasalita. Parang sabi ko, hindi ko natatandaan to, tinitira niya si Lagdameo Pero, natandaan ko yung background ni Digong at nagsalita siya dati. Pero hindi ako nag-focus na tinira niya si Lagdameo. Pero ngayon ko na panood na eto yung sinasabi niya. Lagdameo, pagbaba mo sa Malacanang, one day it will end. Nandyan ako sa dulo ng Malacanang. I would choose yung saan lumuhod yung nanay ni Rizal, begging for the life of Rizal sa Espanya. Oh. Ayan kayo na ang bahalang umusga dyan. Sa mga away-away na wala akong pakialam, basta sa aking content based on facts tayo. Minsan pag opinion, nagsasabi ako opinion ko. 'Di ba? Kung walang ebidensya, opinion. Pero hanggang doon lang, hindi tayo pwedeng mamersonal ng mga bagay-bagay. Ang kailangan natin, kung opinion yan as vlogger, nagbibigay naman talaga tayo ng reaction and opinion. But hindi ko sasabihin na yun ay totoo. 'Di ba? Opinion lang talagang literal. Pero most probably, ang sinasabi ko, it will be based on facts. Wala naman tayong nakikita Tapos narinig ko yung statement ni Maguda Dato, I've heard. Oh, paniniwalaan ko ba yon? Kasi siyang nag-aakusa I've heard. Hindi ako galit kay Maguda Dato, wala akong kinalaman sa kanya. Pero ang binabasa ko lang, yung statement niya, na sinasabi niya, ito daw ay, I've heard, I've heard, I've heard. Baka mamaya maging title ko na yan, I've heard, I heard, I've heard, I've heard, I've heard. Diba? Oh. Kita nyo, si Digong nga nagsabi, huwag maniwala sa chismis Oh. Sabi ni Yani Prensa, pero mga kaibigan mo rin, ka-GP, nagko-content against kay Lagdameo. Kaibigan ko rin ba? Bahala sila. Diba? Basta ako, mga kababayan, kahit kailan, kaya nga ako tinanggal sa UBIP dati. Naririnig nyo ba yan? Kaya nga ako tinanggal sa UBIP dati. Kahit kailan, hindi ako sumunod sa mga pinag-uutos na mali. Diba? Kagaya po nung ginawa. Tirahin mo si TP. Bakit? Tinitira niya si Vic Rodriguez. Bakit anong kasalanan ni TP? Kasi tinitira niya si Vic Rodriguez. Anong mali doon? Based on facts, hawak-hawak ni TP yung katibayan na sa Pastrana case. Bakit ko titirahin si TP? Sabi sa akin nung isa, ang inang galit na galit. Sumunod na buwan, tinanggal na ako. Sabi ko kasi sa kanila, bakit ako titira niyan? Unang-una, walang kasalanan si TP. Pangalawa, bakit ko titirahin? Di dapat kayong tumira
Kayo ang malaki ang channel. Yung channel ko nun, yung karanungan at kaalaman pa. Ang nanonood lang 20, 30. Walang bilang. Di ba? Kumbaga sa engagement nila, kumbaga doon sa kanilang algorithm, napakalakas. Tapos kami ang patitirahin sa baba. Oh. Sabi ni Chit Salabit, marami po dyan nagsasabi admin vloggers, mas mabuti na susuriin din natin ang balita at ibinabalita higit sa lahat ang nagbabalita. Sino nagtanggal sa akin? Ito sasabihin ko sa inyo, matagal ko nang sinasabi to, nagtanggal sa akin dyan, yung grupo nila Jarrett. Unang tinanggal si JDB sa UBIP, pangalawa ako. Ay, hindi ko alam kung sino nauna sa amin ni Mami Peng. Si Mami Peng kasi noon, hindi naman tinanggal. Umalis. Basta, after JDB, Mami Peng ata, tapos si Miko, tapos ako. Oo. Alright? So, baka may mga tanong pa kayo, mga ka-GP Natics. Ma'am Yayaning, shoutout sa'yo. Ay, thank you po doon sa pag-send po pag-share ng blessing. Kagabi, no? Negosyo Talent Scout, I thought ang vloggers nagbablog ayon sa kanilang pananaw at paniniwala. Hindi ko po. Ako, mga kababayan, basta dito lang ako, no? Hindi ako nagmamalinis. Walang taong malinis. Diba? Like media, may mga token. Oh, ba't di mo tatanggapin pag may token? Oh. Sir Edward Porlae, shoutout po. Cheryl St. Mary, kontra ka kasi sa plano Go Philippines. Ayun lang. Pero wala naman akong pakialam dun kasi soloista akong tao ever since. Ang kaibigan ko nga napiling-pili lang 'di ba? Oy, pero again hindi ako nakikialam sa mga issue niyan. Wala akong pakialam diyan. Basta ako dito lang tayo, diretso lang. Mahirap kasi yung sasaw-saw pa ako diyan sa mga issue na yan. Wala ako diyan. Ang sinasabi ko sa inyo totoong nangyari na tinanggal ako noon sa UBIP. Ganun lang po 'yon, 'di ba? Sabi ni Motion Science, Go Philippines dahil sa issue na yan na without viable proof, naging apprehensive ako sa ilang pro-BBM vloggers. Kudos to you for being circumspect and wise. Thank you. Ode Lennon, dapat yung paniniwala may kasamang evidence. That is true. Diba? Delma Villar, nag-comment pa ako sa video na yan. Sabi ko, galit siya kay Anton dahil milyon-milyon ang ibinigay kay PBBM nung eleksyon samantalang di siya sinuportahan ni Anton. Hindi ko na po alam yun, Mama Del na Villar, no? Tungkol sa milyon-milyon na pera na yan, hindi ko po talaga sigurado kasi wala pa naman akong hawak. Kasi sabi ko nga sa inyo, ako magsasalita kapag hawak ko. Katulad po na itong nakita ko sa Manila Bulletin, I've heard nga. Pinost ko rin yan sa community natin, di ba? Oo. Ma'am Josephine Makatula, bakit nga ba tinitira si Lagdameo? Pinagkatiwalaan niya ni PBBM. Para maging balanse tayo sa tanong. Meron naman pinagkatiwalaan si PBBM. 'Di ba? Katulad ni Vic Rodriguez, katulad ni Trexie Angeles, katulad ni BP Sara, which is nagkamali si PBBM. 'Di ba? Agree tayo diyan lahat. Pero dito kasi wala pa tayong makitang proof ang proof na pinapakita nila galing Manila Bulletin, I've heard. So paano ka maniniwala kay I've heard? Diba? Mitch De Mesa, walang tama sa mga pader. Ang tama lang ay na yung nagbibideo. Late na si Mama Mitch De Mesa nanonood, no? Okay, ano pa? Mga kababayan, ano pang iba? Oy, promote ko na lang din si Cheryl St. Mary mga kababayan at si Techie Mind. Anong oras kayo magla-live, Ma'am Cheryl? Daniel, shoutout sa'yo. Sabi ni Adrian, dito sa Go Philippines, I have trust on this since bawat sinasabi ay may proof at hindi tulad ng mga DDS. Ako mga kababayan, sa totoo lang, takot nga po ako magsabi Pag nagkakamali nga ako
Di ba, tas napansin niyo ako, sinasabi ko kaagad, I stand corrected, at kung halimbawa, katulad nung nakaraan, may nakapansin sa akin, sabi, wrong grammar GP, kasi nga, minali ko talaga. Tapos, tinama ko naman yung why should I hire you, di ba? Pero niloloko-loko kasi nga nagpapatawa ako, kaya ginagaya ko kasi minsan si Nyolo. Hindi ko kayang gayahin pala kasi alam naman nila nag-i-English ako ng matino eh. Kaya nung binarubal ko, pinapansin nila ako, "Uy, mali, wrong grammar." Sabi ko nung mali. Ang mali naman talaga doon, yung why should I hire you, kasi ginamit ko doon, 'di ba? Hindi should. Oh. Sabi ni Alena Bal, sino yung bumulong? Pinangalanan ba? Hindi ko po alam. Ano po yung bumulong? Wala akong alam sa bumulong na yan. Ang Hoy, kayo ha? Kayo talaga oh. Huwag nyo na ako idamay dyan sa mga usapin na yan. Dito lang tayo sa sa issue base lang tayo. Huwag nyo na akong dalhin dyan sa ibang mundo. 'Di ba? Ang saya-saya natin dito. Nakangiti tayo palagi. Tapos, dadalhin nyo pa ako sa ibang mundo. Diba? Dito na lang tayo. Huwag nyo nang dalhin sa ibang mundo. Dito lang tayo nag-uusap eh. Dadalhin nyo pa sa ibang planeta. BMB Alona Alejandro, shoutout from Winnipeg, Canada. Anong oras ka magla-live mamaya, GP? Ano lang po, may asikasuhin lang ako. Ipadala ko lang yung kasi may nagpadala sa akin, hindi kasi makontak si Sir Boy at Antonio. Wala na palang GCash at hindi gumagana yung kanyang tawag dito, yung kanyang Facebook, kaya hindi pala siya nakokontak. Pupunta lang ako ng Cebuana at ipapadala ko lang yung pera ng na ni Sir Boyet. Kawawa naman eh. Syempre, hindi naman kumikita yun sa Facebook. May nagpadala kasi sa akin. Tapos may nagpadala rin sa kanya. Kahit pa paano ako kumikita naman. So ipapadala ko na lang din sa kanya yung ibinigay sa akin. Pero kukuha ako ng konti sa akin lang. 'Di ba? Konti lang naman. Sa akin yun eh. 'Di ba? Hindi ko lahat ibibigay kay Sir Boyet kasi akin naman yun. Parte ko yun. Pero yung parte ko, hinati ko para ibigay ko rin kay Sir Boyet. Kumbaga sa kanya, 75%, sa akin yung 25%. Kasi akin naman talaga yun. Okay, baka mamaya, "Uy, dinugas mo si Sir Boyet." Hindi. Ako talaga yung pinadalan. Hatian ko daw si Sir Boyet. So, hati kami. Tapos yung hahati ko, hinati ko ulit para ibigay kay Sir Boyet. Okay? Baka mamaya sabihin nyo sa akin, mandurupang ha. Kanino po ako nagpapaniwala? Ricardo Francisco. Ayusin ko lang yon, ayusin ko lang. At saka may titingnan kasi akong basta. Baba nyo na yung mga channel nyo, bigyan ko kayo ng Ma'am Cheryl, baba mo na yung channel mo, bigyan kita ng jacket. Tapos tatanggalin ko rin mamaya after mong kasi hindi ako talaga nagbibigay ng jacket dito eh. Loko to si YouTube. Biglang naglagay ng kasi sabi ko sa kanya, wag niya na akong bigyan ng jacket. Hindi. Noon nga yan, biglang sabi ko sa kanya, sabi ko sa tech, "Uy, wag niyo na akong bigyan ng jacket ha, para walang umangal lahat." Tapos nagulat ako, inactivate. Teka lang. Che, baba mo na yung channel mo dito para nila. Pati yung kay Teki Mind. O, isa lang naman ata kayo eh, di ba? Pakibaba na lang. Tapos pag naibaba mo, tatanggalin ko na rin. Ang sama na ugali no? Ayan. Nengbuk Channel, new to your channel host, saya mo pakinggan Marcos pa rin. Salamat po, salamat. Ayan. Monetize na po yung yung channel ni Sir Boyet, kaya lang bago lang po yun eh. Pangatlong channel niya. Si Sir hindi pa pala monetize. Ang problema kasi ni Sir Boyet, hindi po matigas din kasi ulo minsan eh. Sir Boyet, sorry pero may katigasan din ulo ni Sir Boyet minsan. Tinuturuan ko, sabi ko sa kanya, "Sir Boyet,
ang gamitin mo na lang na AdSense mo dahil hindi ka ma-approve, gamitin mo yung AdSense nung dati mong channel na na-terminate. Pwede yun. Kasi yung AdSense ko, nakailang channel na ako, 4 na channel. Isang AdSense lang lahat yan. Sabi niya, hindi na-terminate kasi yun, sir. Pwede. Si Karunungan at Kaalaman at yung unang-unang channel ko, sabi kong ganun, si Kidlat TV, ay terminate din yun. Pero, nagagamit ko yung AdSense dito sa mga channel ko na ito. Sige, baba mo na, She. Baba mo na. Oo. Hindi, Ma'am Connie, kaya ako naman binibigay kay Sir Boyet. Ganito po kasi, gusto kong tulungan si Sir Boyet. Sa totoo lang. Kaya lang hindi pa po sapat yung kita ko ngayon eh. So, wala pa akong sumusobra. Wala pa akong sumusobra. So, yung mga nagbibigay sa akin, yun na yung pinakasobra. So, pinapasa ko rin kay Sir Boyet. Motion Science, Go Philippines. Opo, dating mahaba. Naka-dreadlocks ako dati. Oo. Ayan, mga kababayan ha. Yung binaba ni Cheryl, sila po ay may live mamaya. O, i-promote ko na rin. Oo. Ayan, may mga nag-subscribe na. Salamat, Ma'am Connie. Salamat. Los Angeles, pahingi rin ng jacket. Saan po magja-jacket, Los Angeles? Jacket po ito na moderator. Tatanggalin ko din mamaya after ma-promote ni Cheryl yung kanyang channel. Motion Science. Ikaw nga yung napanood ko dati. Opo, yung naka-dreadlocks ba? Oo, yung gwapong naka-dreadlocks. Charot. At saka noon, marami pa akong abs. Ngayon, puro tab. Hindi alam ni Sir Boyet yun. Hindi rin niya alam mag-jacket. Alam niya yun. Pipindutin lang yung pangalan. Okay, salamat po sa mga nag-subscribe ha. Oo. Ayan. Thank you rin sa mga nag-share ng blessings, guys. See you later. Pagkatapos po siguro, mga ilang oras lang. Pero promise, babawi ako, wag lang mayroong mag-videoke ulit ha. Kasi pag mayroong Antonio Marcos, sinong director ng Barilin sa bahay ni Robin? Hindi ko po alam eh. Ma'am Yani Prensa, yun pa rin po. Kung may magpapadala sa akin, bigay ko kay Sir Boyet yan. Wala nang Gcash si Sir Boyet ha, mga kababayan. So kung gusto nyo po na ipadala sa kanya, andito po yung screenshot niya sa akin. Kung gusto nyong padala si Sir Boyet, bigyan nyo na lang ng note. Diretso niyan na po sa kanya kasi pag sa akin, medyo tumatagal kasi rin ako eh. Tawag dito, busy din. Yung kay Sir Boyet po, para yung mga gusto magpadala, diretso nyo na lang po sa kanya via Cebuana. Ito po yung number ni Sir Boyet. Ang pangalan niya ni Mesio Antonio Jr. At ang contact number niya 0945-993-1025. So diretso nyo na lang po dyan. Para kasi ayoko po ng issue sa pera eh. Mahirap yan. Mas bagay sa iyo ang new hairstyle mo. Hindi kasi Motion Science during that time, ako po ay nanggagamot pa. Albularyo style ba, Sir Motion Science? Ma'am, sir. Then nung time na yon, ganun ako. Kaya merong meaning sa akin yun eh. Yung buhok na yon. Okay na, She? Thank you. Bye guys. Bye-bye po sa inyong lahat ha. See you later. Di ko na po kayo abalahin. Thank you so much sa time nyo. Bye.